Matapos po ang 2 araw na APEC Workshop on Fiscal Management, nagsimula na ngayong araw ang Senior Officials Meeting ng APEC. Kabilang po sa mga tinalakay ay ang taxation ng bawat lokal na pamahalaan, gayon din ang pagpapalakas ng pangungulekta ng buwis. Ang detalye niyan, ihatid sa atin ng aming kasamang si Jade Miguel mula sa Bataan Live. Yes, Kirby, sinimula na nga ang APEC Senior Officials Meeting dito pagkatapos ng 2 araw na APEC Workshop on Fiscal Management. Naging highlight dito ang Cebu Action Plan na siyang magsisilbing roadmap para sa APEC Finance Minister's process na binubuo ng mga layunin nila para makamit ang isang sustainable na ekonomiya. Mayroon itong 4 na pillars. Una rito ang pagpopromote ng financial integration na siyang magdadala ng mas makabuluhang kalakalan sa rehiyon. Pangalawa naman dito ang kampanya tungo sa fiscal transparency at mga reforma na tinuturing na isang instrumento para sa isang maayos at tapat na pamamahala. Pangatlo ay ang pagsusulong ng financial resiliency na siyang makakapagpanatili ng patuloy na paglago ng ekonomiya sa kabila ng mga panganib sa pandaigdigang financial volatility sa merkado. Panghuli dito ay ang pagdaragdag at pagsasaayos ng infrastruktura na siyang bubuo ng mga koneksyon sa ekonomiya ng ibang bansa dahil sa dagdag na hanap buhay at pagkakakitaan. Samantala, bilang recap, binigyang tuon din ang pagpapalakas sa bawat LGU sa pangongolekta ng buwis. Isa sa mga inisyatibo na ginawa ng pamahalaan ng scorecard ng bayan kung saan inaalam nila ang halaga ng revenue ng isang lokal na unit. Layon nito na hikayati na umisip ng paraan ng bawat LGU na madagdagan ang kanilang kita maliban pa sa nakukuha nilang internal revenue allotment o IRA. Para sa mga rural areas naman, nakakaunti lamang ang negosyo at infrastruktura, nagsasagawa naman sila ng capacity building sa mga ito para hikayati ng negosyo sa lugar. At iyan muna ang pinakahuling balita mula dito sa APEC Senior Officials Meeting dito sa Bagak, Bataan. Kasama ang RTVM, ako po si Jade Miguel nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan. Alright, maraming salamat sa iyo, Jade.